Delivery rider. Si Julius ay isang matiyagang delivery rider sa isang malaking syudad. Tuwing gabi, siya ang naglalakbay gamit ang kanyang motorsiklo upang maghatid ng mga pagkain at iba pang kagamitan sa mga nag-o-order online. Isa itong trabaho na kinakailangan niyang gawin upang mapanatili ang kanyang kabuhayan. Isang gabi, habang si Julius ay nasa kanyang panghuling delivery para sa araw na iyon, napadpad siya sa isang madilim na lugar na halos hindi kabisado ng karamihan. Napagtanto niyang ang kanyang GPS ay nagliligaw at siya'y naligaw sa lugar na tila ba hindi pamilyar. Sa kabila ng kanyang pangamba, nagpatuloy si Julius sa kanyang biyahe. Napansin niyang ang kalsada ay tila walang katapusang dilim at ang kanyang mata ay unti-unting sumanib sa takot na bumabalot sa paligid. Ang simoy ng hangin ay nagiging mas malamig, at naririnig niyang may mga kakaibang tunog sa kanyang paligid. Habang binabaybay ni Julius ang madilim na daan, biglang nawala ang ilaw ng kanyang motorsiklo. Ang buong lugar ay napuno ng kakaibang katahimikan. Hindi niya maisip kung ano ang nangyari, ngunit biglang nagtagumpay ang kanyang mata sa isang matandang bahay na tila ba napabayaan na sa tagal ng panahon. Tinungo niya ang bahay sa pag-asang makahanap ng tulong o kahit isang patak ng ilaw. Nakatok siya ng maayos, ngunit wala ang anumang tugon. Nang biglang mabuksan ang pintuan ng kusa, nagtangkang pumasok si Julius. Doon niya natuklasan ang mga lumang larawan na nakapastil sa dingding at nagbigay buhay sa kwento ng bahay. Nakatanim sa dingding ang mga larawan ng dating mga residente ng bahay, at sa kabila ng kanilang masayang mga ngiti, ramdam ni Julius ang malamig na simoy ng takot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay, naririnig niyang naglalakad siya kasama ng isang mahinang boses na tila nag-uusap sa kanyang isipan. "Huwag kang pumunta rito," sabi ng boses na parang umuusbong mula sa kaharian ng dilim. Ngunit si Julius, sa kabila ng takot, ay hindi na kayapang umatras. Ang kanyang pangangailangan sa tulong at lihim na pagnanais na malaman ang misteryo ng bahay ay mas malakas kaysa sa takot na bumabalot sa kanyang puso. Habang naglakad siya sa isang madilim na pasilyo, napagtanto ni Julius na ang kanyang presensya ay hindi nag-iisa. May naririnig siyang mga hakbang at anino na tila ba laging sumusunod sa kanya. Sa bawat pag-ikot niya, palaging naroon ang kaharian ng dilim na nagbibigay buhay sa mga multo ng nakaraan. Bumukas ang isang pinto na parang isang portal papunta sa hindi kilalang dimensyon. Sa kabilang bahagi, nakita niya ang isang silong na puno ng malalaking larawan ng mga taong hindi niya kilala. Nakatambad ang kanyang mata sa isang litrato ng isang lalaking may pangalan na Julio, na tila ba nagmumula sa isang napakalayong nakaraan. Nang biglang bumalik ang ilaw, napagtanto ni Julius na ang lugar na iyon ay naging buhay na naman. Ngunit hindi niya napapansin na ang bawat paggalaw niya ay nagbubukas ng pinto sa kakaibang dimensyon. Ang mga multo ng nakaraan ay nagiging mas makapangyarihan, at si Julius ay unti-unting napapaligutan ng mga anino at mga hindi nakikitang kamay. Sa kanyang pagsusuri sa bahay, natuklasan niyang ang pangalan ni Julio ay may malaking koneksyon sa kanyang sarili. Isa siyang hinirang upang tuparin ang isang nakababahalang misyon na natagpuan ni Julius sa isang lumang talaan. Subalit, bago niya magawang maintindihan ang kanyang papel, biglang naglaho ang lahat, at si Julius ay nahanap na bumabalik sa madilim na kalsada na kanyang nilakbay. Sa pagbabalik ng ilaw sa kanyang motorsiklo, nagising si Julius sa kanyang tinatawag na misyon. Ngunit may bahagi sa kanya na alam na ang lahat ng kanyang naranasan sa bahay ng dilim ay nag-iwan ng isang bakas sa kanyang kaluluwa.
Ang kanyang pagsusuri sa nakaraan ay nagbukas ng isang pinto patungo sa hindi kilalang mundo ng kababalaghan at panganib. Muling bumalik si Julius sa kanyang panghuling delivery para sa gabi. Subalit, ang kanyang isipan ay abala sa mga kakaibang pangyayari na kanyang naranasan. Sa bawat takbo ng kanyang motorsiklo, nararamdaman niya ang pag-akit ng misteryo ng bahay ng dilim, na tila ba patuloy na humahabol sa kanya, naghihintay na siya'y bumalik at tapusin ang kanyang hindi pa nahuhulog na kwento. Habang naglalakbay si Julius sa madilim na kalsada pagkatapos ng kanyang nakakatakot na karanasan sa bahay ng dilim, napagtanto niyang may isang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang balat, nagdudulot ng nakakakilabot na tunog na parang mga hiyaw ng mga multo. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa bawat galang ng hangin, nararamdaman niyang mayroong hindi kanais-nais na bagay na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Nang biglang mamatay ang ilaw ng kanyang motorsiklo, bumalik ang kanyang alaala sa bahay ng dilim. Sa kanyang pag-ikot, nakatagpo siya ng malaking puno na tila ba'y kinakalabit ng mga kamay na hindi makikita. Hindi niya na kayang itaboy ang agam-agam na sumisilip sa kanyang isipan. Tinungo niya ang puno na may pangalang, The Whispering Willow, ayon sa lumang talaan na natagpuan niya sa bahay ng dilim. Sa paligid ng puno, naririnig niya ang mga sulyap ng mga anino at mga malulupit na halakhak ng mga multo. Nang malapit na siya, isang marahas na pag-ulan ang biglang bumuhos, ngunit hindi ito pangkaraniwang ulan. Ang bawat patak ay tila ba may buhay, dumadapo sa kanyang balat na nagdudulot ng matinding kaba. Tinulak siya palayo ng mga kamay ng mga multo, subalit sa paggalang sa bawat hakbang, nagiging mas mabilis ang kanyang tibok ng puso. Ang kanyang pandinig ay napuno ng mga tinig ng nag-uusap na hindi maunawaan, tila ba nagpaplano ng hindi kanais-nais na bagay. Ang pag-ulan ng mga patak ay unti-unting nagsilbing parang mga bituin na naglalantad ng lihim na nakakabalisang kilos ng mga anino. Sa gitna ng pag-uulan, nakita ni Julius ang isang anino ng isang matandang babae na tila ba humihingi ng tulong. Mahina ang kanyang mga hakbang, subalit ang kanyang mata ay puno ng pagsusumamo. Kinausap siya ng babaeng ngunit ang mga salita ay tila hindi naririnig, at sa halip, ang kanyang boses ay napalitan ng mga malulupit na hiyaw mula sa mga anino. Nang muling mag-alsa ang hangin, biglang nawala ang lahat ng anino at multo sa paligid ni Julius. Hindi niya alam kung paano at bakit, ngunit isang malakas na agos ang nagdala sa kanya pabalik sa kalsada. Ang pangalan ni Julio na nakapaskil sa puno ay tila ba naging mas malamig at mas malupit na tawag ng kaharian ng dilim. Sa pagtulak ng kanyang motorsiklo, naramdaman ni Julius ang isang malamig na palad na humawak sa kanyang balikat. Ngunit, pagtingin niya, wala siyang nakitang tao. Tila ba isang diwa na naglakbay kasama niya sa kalsada ng kadiliman. Sa bawat pagtahak ng landas, mas naging masalimuot ang sitwasyon, at ang lihim ng puno ay nagiging mas kahindik-hindik. Habang patuloy siyang bumabaybay, tila ba mas bumibilis ang oras at nawawala na ng kasiguraduhan ng anumang hinaharap. Nagiging malabo ang kanyang paligid, at sa kanyang pakiramdam, siya'y nahuhulog sa isang masalimuot na dimensyon. Ang mga multo at anino ay nagiging mas makakatakot, at ang kanyang takot ay tila ba sumasaklaw na sa kanyang kaluluwa. Sa paglalakbay ni Julius sa kakaibang kaharian ng dilim, natuklasan niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang paglalakbay na ito ay tila ba isang pagsubok na kanyang kinakailangang harapin. At ang misteryo ng puno ay nagsisimula ng bumuo ng masalimuot at mas nakakatakot na pagpapahaya. Ang lahat ng kanyang nararanasan ay tila ba isang serye ng mga pangyayari na may kaugnayan sa kanyang sariling pagkakakilanlan.
Sa huli, nang bumangon si Julius mula sa kanyang malupit na paglalakbay, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar na wala siyang natatandaan. Ang oras at ang espasyo ay tila ba naglaho, at ang kanyang mga karanasan sa kaharian ng dilim ay naging isang malaplam na alaala na tila ba'y panaginip. Subalit, ang takot at kaba sa kanyang puso ay nananatili, naghihintay na bumalik at tapusin ang kwento na kanyang nasimulan. Sa kanyang pagiging balisa, napagtanto ni Julius na ang lugar kung saan siya naruroon ay hindi panais-nais na dimensyon. Ang kanyang mga mata ay pamilat sa masalimuot na kagubatan ng dilim, na puno ng mga matang nagmamasid mula sa madilim na kadiliman. Ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay tila naglalakad sa lupaing puno ng mga anino na naglalaho at sumusulpot sa kanyang paligid. Bumalik ang malamig na hangin, ngunit ngayon ay kasama ito ng mga nakakatakot na hiyaw na parang mga paminsang nakakakilabot na pag-iingat. Nag-iba ang takbo ng kanyang puso habang inaabot ang kanyang motor, na parang may isang hindi kilalang puwersa na nagtatangkang tumitil sa kanyang kaluluwa. Nakita niya ang mga anino ng mga taong naglalakad sa likuran niya, mga mukhang nawalan na ng anyong tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkawala at galit, at sa bawat hakbang, lalo silang nagiging malapit. Si Julius ay nagpatuloy sa kanyang pagmamaneho, subalit palaging sumusulpot ang mga ito mula sa kadiliman. Sa paglipas ng oras, napagtanto niyang tila ba ang mga anino ito ay hindi nagtatangkang pumitil sa kanya, kundi sa halip ay nag-aanyaya ng kasamaan. Naglakbay sila palibasa si Julius ay patuloy na bumabalangkas ng masalimuot na kwento ng dilim. Ang bawat galang ng hangin ay tila ba nagdadala ng masalimuot na mensahe na nag-uudyok sa kanya na pumunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa malayo, napagtanto niya ang anino ng isang babaeng nagdadala ng kandila. Ang kanyang mukha ay bahagyang nasal-ayan sa anino, at ang kanyang mga mata ay tila ba naghahanap ng kaligtasan. Si Julius ay napahinto sa kanyang pagmamaneho, tila ba nag-aalangan at nagtatanong kung dapat ba siyang sundan ng babae. Habang nilalakbay ni Julius ang masalimuot na kagubatan, biglang bumangon ang marahas na ulan, ngunit ang mga patak ng tubig ay tila hindi ordinaryo. Sa halip na tubig, ang bawat patak ay tila ba dugong dumadaloy mula sa mga anino, nagdadala ng sumpa at lagim. Ang kanyang balat ay dumarampi ng malamig na tila ba mga halik ng mga multo, at ang kanyang katawan ay tila ba humihina sa bawat pag-agos ng dugo na dumadaloy mula sa ulap. Habang naglalakbay si Julius sa masalimuot na kagubatan, naririnig niyang may mga boses na humihiyaw mula sa kanyang likuran. Ang mga ito ay mga boses ng mga hindi kilala, na tila ba nag-uusap sa kanyang isipan at nagtatakang bakit siya naruroon. Ang takot sa kanyang puso ay lumalala, at ang kanyang kaba ay tila ba nagiging isang masalimuot na bagay na humahapit sa kanyang katinuan. Hanggang sa isang hindi inaasahan, si Julius ay biglang napadpad sa isang malaking clearing sa gitna ng kagubatan. Doon, nakita niya ang babae na may kandila, ngunit ngayon ay nasa gitna na ng ritual. May mga anino ng mga taong dating naglalakad na tila ba sinusundan ng ritual. Ang kanilang mga mata ay naglilingid ng masama at takot. Si Julius ay natigilan sa kanyang pagtakbo, nakatulala sa kakaibang pambabaligtad ng kaganapan. Ang babae ay bumangon, ang kanyang mga mata ay namutawi ng masalimuot na liwanag, at sa isang pangalang di kayang intindihin, siya'y nagsalita ng mga salitang nagdulot ng matinding pangamba kay Julius. Ang ritual ay nagbukas ng isang portal patungo sa ibang dimensyon, isang pook kung saan nag-aalab ang mga damdamin masama. Sa likod ng babae, lumitaw ang anino ng isang nilalang na parang Jabba, isang pinuno ng kaharian ng dilim.
kakaibang lakas na nagmumula sa loob niya, at sa kanyang kaharian ng dilim, siya ay naging ang huling tagapagtanggol laban sa masamang bumabalot sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, ang ritual ay tuluyang nagtagumpay. Ang portal ay bumukas ng buo, at ang kaharian ng dilim ay lumipad pabalik sa kabila ng dimensyon, kasama si Julius na walang kalaban-laban. Ang mga anghel na nagmasid ay tila ba napaluha sa pagkatalo ng isang mandirigmang nagbigay ng buhay sa kanyang kaharian. Huling narinig ni Julius ang malupit na hiyaw ng anghel habang bumubukas ang portal, at ang kanyang buong nilalang ay napuno ng masalimuot na liwanag. Subalit sa pagpasok sa portal, isang malamig na hangin ang pamalot sa kanyang paligid. Tila ba nagsisilbing call mula sa mga anghel na nagbuwis ng buhay para sa kanya. Pagkaraan ng ilang saglit, natagpuan ni Julius ang kanyang sarili sa isang lugar na puno ng kakaibang kaharian ng dilim. Ang hangin dito ay umuusbong ng masama at nakakakaba, at ang paligid ay puno ng mga multo at anino na tila ba naghihintay ng kanyang pagdating. Ang ritual na kanyang nasaksihan ay nagdulot ng malupit na pagbabago sa kanyang katauhan. Ang mukha ni Julius ay naging bahagi ng isang lumang larawan sa pader, na nagdudulot ng kakaibang takot sa bawat nilalang sa paligid. Isang boses mula sa dilim ang nag-uudyok sa kanya na tahakin ang masalimuot na landas ng kaharian ng dilim. Sinubukan niyang magtago, ngunit parang mga anino, ang kanyang pagtakbo ay laging sinasundan ng mga matang dilat sa dilim. Habang naglalakbay si Julius sa kaharian ng dilim, nararamdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang loob. Ang ritual ay tila ba nag-iwan ng maitim na marka sa kanyang kaluluwa, at sa tuwing lumakad siya, parang may mga nakikita siyang bangkay na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Ang bawat yugto ng kanyang pag-ikot ay nagdadala ng masalimuot na kaba, hanggang sa nakatagpo siya ng isang pintuan na tila ba nagdudulot ng malupit na agos. Nang magbukas ang pintuan, sumalubong kay Julius ang kanyang sariling anino na tila ba hinahabol siya. Ang kanyang mukha ay puno ng kaharian ng dilim, at ang kanyang mga mata ay naglalantad ng masalimuot na kakayahan. Si Julius ay naipit sa kanyang sariling dilim, at ang anino ay nagbigay ng isang masalimuot na ngiti habang hinahatak siya palapit sa isang madilim na pasilyo. Sa pagtahak sa pasilyong iyon, nakarinig si Julius ng mga yabag at ungol na tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi niya maipaliwanag ang takot na bumabalot sa kanyang puso, at sa bawat hakbang, ang agos ng hangin ay nagiging mas masid. Naabot niya ang dulo ng pasilyo at natuklasan ang isang luma at napabayaang silong na tila ba may naghihintay na masamang nilalang. Nakatambad sa kanyang harapan ang isang napakalaking pintuan ng dilim, na may mga sigaw at hiyaw na nagmumula sa kanyang loob. Tinutokso siyang buksan ito, at sa kabila ng kanyang takot, si Julius ay napilitang gawin ito. Sa pagbukas ng pintuan, isang mundo ng kaharian ng dilim ang bumulaga sa kanyang mata, kung saan mga anghel ng dilim at mga demonyo ay naglalakbay sa isang madilim na kagubatan. Nakita niya ang sarili na nahulog sa gitna ng kaguluhan, tila ba siya'y naging bahagi ng ritual na nagdadala sa mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Ang mga anghel ng dilim ay nagpapakitang tila ba mas nagiging masama kaysa kanilang dating anyo, at ang mga demonyo naman ay nagbubukas ng portal patungo sa iba't ibang mundong puno ng lagim. Ang pintuan sa likuran ni Julius ay biglang nagsara ng may malakas na ingay, nag-iwan sa kanya ng walang tanging pag-asa ng pag-akyat sa itaas. Pinipilit niyang makaahon mula sa mga anghel at demonyo na tila ba naglalaho at sumusulpot sa kanyang paligid. Ang hangin ay pinaikli ng malamig na boses na tila ba humihingi ng kanyang kaluluwa.
Sa pag-akyat sa itaas, natagpuan niya ang isang masalimuot na silong na puno ng mga anyo ng mga lumilipad na nilalang. Ang mga anghel ng dilim ay nagiging mas matindi ang galit, at ang mga demonyo ay nagtatagisan sa kapangyarihan. Si Julius ay napipilitang maging bahagi ng labanang ito, sa pag-asang matapos ang lahat ng kaharian ng dilim na kanyang nasimulan. Sa gitna ng gulo, naririnig niya ang boses ng babae na may kandila na tila ba nagmumula sa malayo. Ang kanyang pangalan ay binabaybay sa hangin, nagiging mas mababa at mas malupit habang lumalapit. Si Julius ay bumaling sa direksyon ng boses, at doon ay natagpuan ang babae na puno ng galit at pag-asa sa kanyang mga mata. "Huwag ka nang matakot, Julius," sabi ng babae. "Ang kaharian ng dilim ay nasa iyo na. Ikaw ang bagong pinuno." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng masalimuot na kaba kay Julius. Siya ay napagtanto na sa kanyang paglalakbay sa kaharian ng dilim, siya ay nagiging bahagi ng isang masalimuot na propesya. Ang kanyang pag-akyat sa itaas ay tila ba nagbubukas ng isang bagong yugto ng kadiliman, at siya ang tanging tagapagtanggol at pinuno na kinakailangan ng kaharian ng dilim. Si Julius ay binubukas ang pinto patungo sa pagiging pinuno ng kaharian ng dilim. Nararamdaman niya ang pag-aalsa ng masamang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay nagiging mas makakapal, at ang lahat ng anyo ng dilim ay tila ba nagsasanib puwersa para sa isang masamang hangarin. Pagpasok ni Julius sa pintuan, nagulantang siya sa masidi at nakakatakot na eksena na bumulaga sa kanyang harapan. Ang kanyang kaharian ng dilim ay puno ng mga nilalang na tila ba mga demonyo, nag-uusap ng masamang mga plano at naghihiyawan sa kagalakan ng kanilang bagong pinuno. Ang mga mata ng mga nilalang na iyon ay naglalantad ng kaparusahan at takot, at ang galit ng kanilang mga ngiti ay tila ba nagdadala ng malupit na kapahamakan. Isa-isang lumapit ang mga ito kay Julius, na tila ba isang hari sa trono ng kadiliman. Sa kabila ng kanyang takot, natuklasan ni Julius ang kanyang bagong kapangyarihan. Ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay nagdadala ng init at pag-usbong ng dilim, at sa bawat kamay na kanyang itinaas, tila ba may mga kidlat ng dilim na sumasalaksak sa paligid. Ang mga nilalang na nagliliparan ay napipilitang magtago sa kanilang mga anino, at ang kaharian ay naglalabas ng isang malupit na hiyaw, tila ba bumati sa kanyang pagdating. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Julius ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa kanyang puso, natutunan niyang itanggi ang dilim na bumabalot sa kanyang kaharian. Ngunit ang mga nilalang na kanyang pinamumunuan ay hindi natitinak. Sa halip, tila ba mas lalong lumigting ang kanilang kasakiman at kasamaan. Isang haka-haka ang kumalat na ang ritual na kanyang nasaksihan ay tila ba nagdulot ng pagsilang ng isang bagong uri ng dilim, at si Julius ay siyang nagdadala ng kanyang kapangyarihan. Subalit sa kanyang puso, ang dilim na kanyang itinataguyod ay hindi ang tunay na layunin ng kanyang paglalakbay. Habang ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na umuusbong, si Julius ay napagtanto na ang bawat pag-akyat sa itaas ay tila ba nagdadala ng malupit na kapahamakan sa kanyang sarili. Ang ritual na iyon ay nag-iwan ng bakas na tila ba kanyang kaluluwa ay patuloy na nababalot ng masamang enerhiya. Sa gitna ng kanyang pagdaramdam, naglakbay si Julius patungo sa masalimuot na puno ng mga anino. Doon, napagtanto niya na may isa pang aspeto ng ritual na kanyang dapat tuklasin. Ang puno ay nagbigay sa kanya ng makapangyarihang magsalita sa mga anino, at sa bawat pakikipag-usap, natuklasan niyang ang mga ito ay mga kaluluwa na hinangad ang kapayapaan at katarungan. Ang bawat kwento ng mga anino ay nagdudulot ng pangungulila at pangungulila. Sila ay mga espiritu na napag-iwanan ng panahon, at ang kanilang paghihintay ay tila ba walang hanggan.
Sa pag-uusap ni Julius sa kanila, natutunan niyang ang ritual na kanyang nasaksihan ay hindi lamang nagdulot ng kadiliman, kundi nag-iiwan din ng bakas ng pag-asa na tila ba nagliliyab sa kanyang pusong nagdaramdam. Bilang pinuno, ninais ni Julius na baguhin ang itinakda ng kanyang kapangyarihan. Nagsimula siyang ipagtanggol ang mga anino at lumaban sa mga nilalang ng kadiliman sa kanyang kaharian. Subalit, habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, mas napagtanto niya na ang tunay na kaaway ay ang sarili niyang dilim na naglalaho sa loob ng kanyang puso. Sa pagtakbo ng oras, ang pag-aalsa ni Julius laban sa masamang puwersa ay nagdulot ng malupit na laban. Ang ritual na kanyang nasaksihan ay nagsilbing simbolo ng paglalaban ng liwanag at dilim sa kanyang sariling puso. Hanggang sa isang araw, nang harapin niya ang kanyang sariling anino sa harap ng puno ng dilim, natuklasan niyang ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagsasaliksik at pagpapakasakit upang mawala ang dilim sa sariling puso. Sa pagtutok ng kanyang kapangyarihan sa pag-unlad at hindi sa kaharian ng dilim, si Julius ay nagdala ng pag-asa at liwanag sa kanyang kaharian. Bagamat ang kanyang paglalakbay ay puno ng takot at kaba, natutunan niyang ang tapang ay mas malakas kapag ang layunin ay nagmumula sa puso at handang lumaban para sa kanyang sariling katarungan. Sa paglalakbay ni Julius sa kanyang kaharian, unti-unti niyang naisusuko ang kadiliman sa kanyang sarili. Ang dilim na bumabalot sa kanyang puso ay unti-unting nawawala, at ang liwanag ng kanyang kabutihan ay nagsisimula ng magtagumpay. Ang mga nilalang na dati nagdulot ng takot at pangamba ay unti-unting natutunan ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, natutunan ni Julius na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kadiliman kundi sa tapang na ay lalaban ang sariling katarungan. Ang kaharian ng dilim ay nagiging kaharian ng pag-asa at liwanag, at ang ritual na nagsilbing simbolo ng kadiliman ay napalitan ng makulay na pagsiklab ng pag-asa. Isang araw, habang si Julius ay naglalakad sa kanyang kaharian, napagtanto niya na ang puno ng dilim ay naglalabas ng mabangong bulaklak. Ang dating puno ng kaharian ng kadiliman ay nagiging sagisag ng pag-usbong at pagbabago. Kasabay nito, ang mga nilalang sa kanyang kaharian ay nagiging mas mabuti at nagiging bahagi ng isang bagong simula. Si Julius, na ngayon ay nagiging tagapagtanggol at tagapamuno ng kanyang kaharian, ay naging inspirasyon sa lahat. Ang kanyang kwento ng pag-ahon mula sa dilim at pagbabago ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao at nilalang sa kanyang paligid. Ang kanyang pagiging pinuno ay naging halimbawa ng tapang at kabutihan, isang naglalakbay na nagdala ng liwanag sa lugar na dating pinamumunuan ng kadiliman. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Julius ay nagiging alamat sa kanyang kaharian. Ang ritual na nagbigay buhay sa kanyang paglalakbay ay nagdulot ng pag-usbong at pag-ahon, at ang dilim sa kanyang puso ay nagbigay daan sa masalimuot na liwanag ng kanyang katarungan. Ang dating tagapagtanggol ng dilim ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago, isang inspirasyon sa lahat na may tapang na labanan ang kanilang sariling kadiliman. At sa ilalim ng dilim at liwanag ng kanyang kaharian, si Julius ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, handang harapin ang anumang pagsubok na dumarating. Ang kwento ni Julius ay nagwakas ng may taglay na kahulugan at aral, na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na kaharian, maaaring magkaroon ng pag-asa at liwanag sa pamamagitan ng tapang at pagbabago. Isa na namang kwentong katatakutan. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like and share. Kwento ng Kaba.